pagbasa at magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus. Meron po tayong 9 verses po nito. 9 verses? 9 verses. At yung 9 verses na yan, bago ito isinulat po ng mga awit, ng kanyang awit, sinuri niya ito mabuti. Pagkatapos niyang masuri ito ng mabuti, ay siya, ang mga awit, higit sa lahat, ay pinaniniwalaan ng lubos ng kanyang awit ay totoo ito sa matagal ng panahon. At naranasan niya ang katotohanan ito sa kanyang buhay, ay walang pag-aalinlangan na ang mga awit na ito'y buo ang kanyang pasya. Ginawa niya ito, inawit niya ito sa kalagitnaan ng mga mananampalataya sa bansang Israel. Na ang kanyang awit ay sinukat niya mabuti. At tama po para sa kanya ang kanyang awit na dapat maihayag sa mga puso ng mga hindi ligtas na mga Hudyo at mga Hindiyan at sa mga ligtas na mananampalataya ng Hudyo at ng mga Hindiyan. At nasumpungan ko ang tama ang ipinasya ng mga awit na hindi karapat-dapat ng tao sa karilagan o kadakilaan ng Diyos. Dahil doon sa unang bahagi ng kanyang awit at doon sa pinakahuling bahagi ng kanyang awit, ang kanyang pasimula at ang kanyang ending ng kanyang awit ay pinatunayan niyang tama ang kanyang isinulat, tama ang kanyang inawit. Wala kang pag-aalinlangan na ang tao'y hindi karapat-dapat dahil ang Diyos ay napakarilag o napakadakilang Diyos. Basahin po natin ang kanyang introduction sa kanyang awit at ang kanyang ending sa kanyang awit na siya naman ang naging paksa po natin this morning. Nasa awit chapter 8 tayo. Ganito po ang kanyang pasimula sa kanyang awit. O Lord, our God, how excellent is thy name in all the earth. O Lord, how excellent is thy name in all the earth, who has set thy glory above the heavens. Doon po sa kanyang ending, inulit niya ulit yung kanyang pasimula. O Lord, our Lord, O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth. Yung verse 1 at saka yung verse 9, inipit niya lahat. Pinagitnaan niya yung kadakilaan ng Diyos. At ang kadakilaan ng Diyos ay hindi lamang sa isang sulok ayon sa mga awit. Ang kadakilaan, karilagan ng Diyos ay hindi lamang sa isang sulok ng bansang Israel, kundi ang kanyang sinasabi, inulit niya rito, O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth. Nasa verse 1 po tayo. Ito sa buong sangkalupaan, sa buong daigdig. O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth. Ang kanilagang ng Diyos, ang kadakilaan ng Diyos, ay hindi lamang doon sa bansang Israel, kundi sa buong daigdig ang karilagang ng Diyos. At ang karilagang ito, ang kadakilaan ito ng Diyos ay hindi mapapatayan ng sino. Kahit anong taong makapangyarihan dito sa daigdig ay walang ganitong kadakilaang hawak ng Diyos. Dito nga sa atin, yung mga nasa mga authority, nasa kapangyarihan, ay hindi kilala sa
sa mga sulok, ilang sulok ng daigdig. Pero ang Diyos, ang sinasabi ng mga awit, abot ng buong daigdig ang kanyang karilagan. At ang karilagang ito ay hinahanap ko nga yung sinasabi ng mga awit kung tama ang sinasabi. Malaki ang kanyang ebidensya na kanyang nilagay na sa kanyang puso ang Diyos ay napakarilang sa lakat ng dako ng daigdig. Dahil ang kanyang sinasabi, mayroon siyang napakatibay na ebidensya na ang Diyos na ito ay napakarilang. At dahil sa kanyang karilagan, hindi karapat-dapat ang tao sa kadakilaan. Pasahin po natin ang kanyang unang-unang ebidensya na ang Diyos ay napakarilang. Una po rito, basahin natin sa chapter 8 po tayo. Verse 1. O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth. At ang iyong kalughatian ay nandyan sa kalangitan. Di ba ito nakikita? Ang kapila siya. O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth, who has set thy glory above the heavens. Ang kalughatian ng Diyos, ang karilagan ng Diyos, ayon sa mga awit, ay abot nandun sa kalangitan. Heavens, yung nakikita natin sa mata, yung kung saan naroon ang mga stars, at maging doon sa luklukan ng Diyos, ay nandoon ang kanyang karilagan. Kaya sinasabi ng mga awit na ito ay, verse 3, when I consider thy heavens, nung pinagbumuni-muni niya ang kalangitan na ginawa ng Diyos, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained. At yung kanyang matindi na ebidensya na ang Diyos ay napakarilang. Ibang tao na lamang na hindi naniniwalang may Diyos ang tatanggiin ito. At ang ebidensya nito ay tinatanggihan ng mga taong tinatawag natin atheist. Hindi naniniwalang may Diyos na ang langit at lupa ay nagturoon sa tinatawag natin Big Bang theory. Sino nakakilala sa inyo ang kanyang scientist na sino pa? Si Darwin? At marami pang iba. Si Charles. Nagsimulang langit at lupa sa pagsasalubong ng isang mainit at malamig na bagay. Kaya sumamog ito at nagkaroon ng langit at lupa. Ngunit hindi totoo yan, sapagkat may Diyos na gumawa ng langit at lupa. At doon, pagkat tinitignan mo ang kalangitan na pinagmamayabang ng maraming tao, pagkat tinitignan mo ang lupa na pinagmamayabang ng mga tao, ito ay naihahayag ang kadakilaan ng Diyos. At sinasabi ng mga awit, pag ating pinagbumuni-muni ang iyong mga langit, ang mga ginawa mo doon, yung moon, the stars, the suns, ay nakahayag ang kadakilaan mo. Sa chapter 19, may isang awit doon muli na nagawa at naihayag muli ang kadakilaan ng Diyos. Doon sa chapter 19, verse 1 na sinasabi, ang kalangitan ay nagdideklara, nagpapahayag sa kadakilaan ng Diyos. Ang kalangitan. Ang kalangitan po kasi ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Kaya pagka ginawa ng Diyos ang langit at lupa, at pagka ito binigyan mo ng pansin, mahahayag, makikita mo ang husay ng Diyos. Ito po yung nasa awit.
At hayayaan niyo pong mapasumpungan ko ito doon sa awit ng, let me see, ito po sa 136 verse 5 na andyan po yan. Sa pamamagitan ng karunungan ng Diyos, 136 verse 5 ng awit, nakasulat doon, inawit ulit ito ng mga awit na ginawa ng Diyos. Ang langit, hindi tsamba, kundi sa karunungan niya ito, ginawa. Kaya pagka pinagbumuni-muni ito ng mga tao, lalong nasusukat ng tao yung kanyang limitasyon. At lalong nasusukat ng tao ang walang limitasyong Diyos na ito. Kaya naman po, sumasang-ayon ako sa mga awit na ang Diyos ay napakadakila. Dahil masisilayan ito sa kanyang mga gawa. At liban doon, yung sumunod na bahagi ng kanyang awit ay tinitignan parang hindi ito nakaugpong. Pero walang, sinasabi ko ay hindi ito hiwalay. Nakadugtong talaga ito. Kaya naman po'y muli kong siniyasan at idinugtong ko nga dahil talagang karugtong ng awit ito na kanyang sinasabi ay ganito sa verse. First chapter 8. Sundan po niya ako sa pangalawa, out of the mouth of babes and suckling has the ordained strength, because the enemies that the mightiest is still the enemy and the avenger. Let us repeat the reading. Out of the mouth of the babes and sucklings has the ordained strength. Sa mga bata, yung mga batang sumususo, sa mga batang nakakapagsalita, pinupuri nila ang Diyos. Isa ito sa mga kamanghamang ng bagay na napakadakila talaga ng Diyos. Dahil ito rin ay said doon sa panahon ng Panginoong Yesus nung papunta siya sa Jerusalem and said unto him, yung mga kaaway ng Panginoong Yesus, di mo ba naririnig ang mga bagay na ito na kanilang sinasabi? Pero ang sinasabi ng Panginoong Yesus, and Jesus said unto them, yeah. Siyempre naririnig niya. Have you never read? Bakit? Hindi niyo ba nabasa doon sa kasulatan? Ang sinasabi niya ay, yung doon sa chapter 8 ng awit, verse 2, na nagpapatunay na napakadakila si Jesus bilang isang Diyos. Natupad sa buhay ng Panginoong Jesus ang bahagi ito ng awit chapter 8 verse 2. Napakadakila pala ang Panginoong Jesus. Nakakit sa mga bagay, kinikilala siya na siya ay Diyos. Katulad ng sinasabi ng mga awit sa verse 2 ng chapter 8. Ang matibay na ebidensya ng mga awit na ang Diyos ay napakadakila ay maging sa mga bata ay pinupuri nila ang Diyos. Sa mga sumususo ng mga bata, sa kanilang mga inay, ang hindi natin alam ay nagpupuri din ng mga bata. Nakakitpigilan ito ng mga Pariseo at Eskriba ang mga bata na umihiyaw na nagpupuri sa Panginoong Yesus papasok sa Jerusalem. Ang sinasabi niya ay nasa kasulatan niya. Hindi niyo ba nabasa? Ang kanilagan ng Diyos ay nahahayag maging sa mga pastor. E paano yung mga matatanda? Hindi mo na makikita ng halos ang karilagan ng Diyos. Na hindi maitaas ang mga kamay na nagpupuri. Ang bulbuya ng dagkan kantahong doon ang panunutin na Lord na ang message yun ang tumawag. Hindi nakikita ang karilagan, hindi pinapansin. Hindi pinapakiramdaman ang mga awit na papuri sa Diyos.
Ngunit tama lang ang sinasabi ng mga awit ng Diyos ay napakadakila. Dahil maging sa mga bibig ng mga bata, mga pastor, hindi pa buo ang kaisipan, ay naghahayag sa kadakilaan ng Diyos. At pagkatapos ng February, namakayag ang kadakilaan ng Diyos na ito ang naging yung kaibutan. Nag-U-turn ang mga awit. Ito ang tamang kawiran, ito ang tamang ibo, para bumalik ka doon sa isang lugar. Ginawa ito ng mga awit. Open ulit yung ating paksa. At dahil sa kadakilaan ng Diyos ayon sa mga awit, at dahil sa ang Diyos ay napakarilag, sa lahat ng dako, sa kalangitan ay makikita ang kanyang karilagan. Sa mga bibig ng mga bata na walang muwang sa mga masama at mabuti, ay naghahayag ng kadakilaan ng Diyos. Hindi dapat ang tao sa karilagan ng Diyos. Pagkatapos banggitin ng mga awit ng Diyos ay napakadakila. Pagkatapos nito isinunod niya ang tao, hindi dapat ang tao sa karilagan ng Diyos. Help me read in verse. Umpisahan po natin sa verse 1. O Lord, how excellent is thy name in all the earth, who has set thy glory above the heavens. Out of the mouth of the babes, out of the mouths of the sucklings, hast thou ordained strength because of thine enemies, para mapatigil mo lamang ang iyong mga kaaway. When I consider the heavens, pinagmumuni-muni ko na ang kalangitan, nagawa ng iyong mga daliwi, the work of thy fingers, the morning and stars, na nandiyan sa kalangitan. What is man that thou art mindful of him? Ano ang tao para alalahanin mo siya? Naiupo na natin, dahil napakadakila ang Diyos, sino ang tao? Para mabigyan mo siya ng pansin. Hindi na dapat pambigyan ng pansin ang taong ito. Ano ba ang nasa isip ng mga awit? Ano ba itong taong ito na hindi na dapat pambigyan ng pansin? Alam ng mga awit na ang tao ay galing sa alabok. Amen? Hindi siya galing sa marangang o mahalagang dito at pila. Hindi galing doon ng tao. Galing siya sa isang napaka-weak, napakahinang parte ng lupa. Ang alamog ang pinagmulan ng lupa at may hangganan ng lupa. Ang tao ay napakahina. Ang alamog ay napakahina. Sundan po natin, what is man that thou art mindful of him? And the Son of Man that thou visit him? Sino ang tao na yung bisitahin? Sabi ko na ako. Ano ba yung isa? Dalawin. Sino ang tao para dalawin? Alam ng mga awit kung anong uri ang tao. Galing sa loob. Ano pa? Ang sinabi nga yung dinugtog na rito ay ganito. And what is man that thou art mindful of him? And the Son of Man that thou visit him? Or thou hast made him a little lower than the angels. Ang tao po ay galing sa alabok. Kung ang pag-uusapan ay karunungan, mas marunong ang mga anghel. Kung ang lakas ang pag-usapan, mas malakas ang anghel, ayon kay Peter. Ngunit, ang mahinang taong ito, binigyan ng pansin ng Diyos. May mga tao kasi sa panahon ng lumang tipan ay kinikilala nila na sila ay walang silbi. Minsan nga doon sa mga awit.
ay sinasabi nila sa kanilang sarili, kami ay uod lamang. Kami ay walang silbi. Minsan nga noong yung isang kapitan ng kasundaluhan, ang tawag doon ay centurion, sa Matthew chapter 8, verse 8, ay meron siya kalila na halos mamatay na. At pinuntahan niya si Jesus at sinasabi niya, Panginoon, ang aking servant, ang aking alila ay nasa bahay at masyado siyang naghihirapan doon sa kanyang karamdaman na ano na ba yung palsy sa Tagalog? Nag-i-accuse. Oo. At yun, ang sabi ng Panginoon, pupunta ako sa bahay mo at pagagalingin ko siya. As Matthew chapter 8, verse 8 po yan. At ang sabi ng centurion, yung kapitan, ay huwag ka na pumunta doon, Panginoon. Hindi ako dapat pupuntahan mo sa ating bahay. Sabihin mo na lamang yung salita, gagaling na yun, hindi ka na pumunta sa bahay. Hindi ako dapat kapuntahan. Diyan ang mga mababa ang loob. Hindi talaga siya mayabang. Sinasabi ko ngayon, brethren, tignan niyo mabuti ang laman ng mga awit niya. Pagkatapos ihayag niya na ang Diyos ay napakatakila sa lahat ng daigdig, dahil sa kanyang mga gawa. Ito isinunod niya na sino ang tao na iyong dalawin. Bigyan mo ng pansin. Ayon sa mga awit ay hindi karapat-dapat ng tao na mabigyan ito ng linap ng Diyos dahil sa karangalan na nasa Diyos. Let me read again. What is man that thou art mindful of him? And the Son of Man that thou visitest him? For thou hast made him a little lower than the angels. And has crowned him with the glory and honor. Ngunit binigyan niya ng kadakilaan ang tao. Paano nangyari ito? Nilinaw na yung tao. Bakit? Paano nangyari ito, brethren? Ang sinasabi ng mga awit noong the men came to get dominion over the works of their hands. Nung ibigay ng Diyos sa tao, lahat ng ginawa ng Diyos sa 6 na araw, ipinagkatiwala niya sa tao. Binigyan siya ng karangalan doon, kadakilaan doon, dahil binigyan siya ng napakadakilang trabaho. Lahat ng nakikita natin dito sa daigdig, ibinigay ng Diyos yun kay Adan. Pagkatapos ay kay Noah, at nasa atin ngayon ito, brethren. Ipinagkatiwala ng Diyos sa tao. At ano ito, binanggit ng mga awit? All sheep and oxen. Yeah. And the beasts of the field, the fowl of the air, the fish of the sea, and whatsoever passes through the paths of the sea. Pinagkatiwala ng Diyos sa tao. Kaya meron siyang napakadakila, napakabanal na trabaho. Walang trabaho na nasa ating kamay na hindi pinagkatiwala ng Diyos. Ilalanin natin ito, brethren. Kung doon sa kadakilaan ng Diyos tayo sasandali, hindi tayo dapat magkaroon ng ito responsibilidad. Banal ang responsibilidad na ito. Kaya pagkatapos ginawa ng Diyos ang mga bagay-bagay dito sa daigdig, ang 6 na araw nagpahinga ang Diyos sa 7th araw. At yung 7th araw na ito, dahil natapos na sa 6 na araw, ginawa ng Diyos na napakabanal ng kanyang pagpapahinga. Sapagkat yung unang araw hanggang sa 6 na araw ay napakabanal
na paggawa ng Diyos sa lahat ng bagay. Pagkatapos nito ay pinagkatiwala ito sa tao hanggang sa ngayon. Ang kapangyarihan o ang gobyerno ay galing sa Diyos. Ang gobyerno na sa iglesia ay galing sa Diyos. Walang gobyerno, walang kapangyarihan na nasa lupa na hindi galing sa Diyos. Walang trabaho na nasa ating kamay, walang tagumpay na nasa ating kamay. Walang tagumpay na ating narating kung hindi dahil doon sa nilingap tayo ng Diyos na kahit naman hindi tayo karapat-dapat. Pero, huwag niyo kalilimutan, walang bagay na nasa atin na hindi natin tinanggap sa Diyos. Kung ang pinagmamalaki natin ay ang tubig, dinumil at kasuotan at ang karunungan, lahat ng ito ay ano ang tao? Para bigyan mo ng panahon, ano ang tao? Para ito ay bisitahin mo. At ito pala ay yung pagkakatiwala ng Diyos sa tao, sa lahat ng kanyang ginawa. Walang umusli na maliit na trabaho kung hindi galing doon sa kadakilaan ng Diyos. Kaya bago po tayo magtapos, brethren, ito po ang aking iiwan. Pakilala sana ng tao ang bagay na ito na inaawit ng unang panahon. Hindi karapat-dapat ang tao na mabigyan ng ganitong kalulhatian doon sa kadakilaan ng Diyos. Wala. Kahit isip-isipin ng mga awit, yung mga tao na doon na nauna noon ay walang karapatan ng tao dahil sa kadakilaan ng Diyos. Nahiya ka nga si Mayor pagka pumunta sa bahay mo, tapos yung bahay mo hindi. Sabi, ay wala po, dito na lang po tayo. Kaya lang ang ginagawa natin, kailangan presentable lang. Pagdating ng mga taong mga ranungan, dapat presentable. Lahat. Pati damit mo sa salubong, katanggap-tanggap. Pati paligid ay katanggap-tanggap. Ngunit nakakalimutan natin ang katotohanan sa buhay natin mga mananampalataya. May isang Diyos na napakagila. At may taong hindi karapat-dapat tumanggap doon sa ibinibigay o binigay na ng Diyos. Kung hindi ito napapansin ng mga tao. Ginagawang walang kabuluhan ang kadakilaan ito ng Diyos at ang pananagutan ibinigay ng Diyos sa tao. May pananagutan tayo sa ating kapwa. Sa buong daigdig, may pananagutan tayo sa mga ligtas na tao. Sa espiritual na bagay ay may pananagutan tayo. Ngunit ang mga bagay na ito ay nawawalan ng Tuhan. Kailangan kilalanin natin ito. Huwag natin, kung nababasa niyo si Nabucodonosor na pinagtagumpay ng Diyos, buong daigdig ka na. Ngunit pagdating ng panahon, nung nakita ni Nabucodonosor ang kanyang pagtatagumpay, hindi niya kinilala na ang Diyos ang nagbigay ito. Kaya tinanggal ng Diyos ang hari si Nabucodonosor, hari ng Babylon, o hari ng Iraq. Ginawa niya ng isang dibalang wild na tao. Huwag sana magaya ang mga tao kay Nabucodonosor na walang pagkakilala. Hindi na makarapat-dapat ang tao dahil sa kadakilaan ng Diyos ay hindi niya kinikilala ito. Dahil marami hanggang ngayon, marami mga Christians. Sige, gawa, trabaho, pero walang pagkakilala doon sa kadakilaan ng Diyos. Yung ating pong paksa, hindi dapat ang tao doon sa kadakilaan ng Diyos. Hindi dapat ang tao na lingapin ng Diyos. Sa kabila po na hindi karapat-dapat ang tao na dalawin ng Diyos dahil po sa kanyang kadakilaan. Huwag sana tayong titigil na pasalamatan ito. Huwag sanang malimutan ang magpasalamat. Alam niyo, ang tao hindi masyadong magpasalamat. Totoo yan, nagugulang talaga. Nagbibigay pero kulang.
Ang kadakilaan nito ng Diyos at ang paglingap ng Diyos sa tao, ito sana'y magiging dahilan na mapagpasalamat tayo. Huwag sanang maputol ito sa gabi at araw. Kung may asawa ka, hindi mo napapasalamatan. Asawa ba yung pastor? Sticker naman yata. Asawa, may mga anak na tayo. Tayo may ako na. Wala, hindi natin kinikilala yan sa Diyos. May asawa, may anak, may ako, tapos may ako pa. Hindi natin. Yung pinapangarap ng trabaho, binigay yan ng Diyos. Hindi natin ito nasasambit sa Diyos. Yung tabumpay ngayon, hindi natin napasasalamatan. Baka sa libig lang tayo nagpapasalamat, sa gawa ay wala, hindi natin kita ng Diyos. Huwag sanang mapuputol yung napakabanal na pagdalong ng Diyos sa tao. Tanggalin sana na rin natin, mga minamahal. Tanggalin natin ang kahulugan sa ating mga daan. Dahil wala tayo dapat ipaghambog. Nalalakad tayo sa mga daan na yan. Kung hindi doon sa kadakilaan ng Diyos. Isipin niyo mabuti. Hindi tayo marapat-dapat. Makakapakayabang na mananampalataya. Kung gumagawa man ng mabuti, ito'y udyok lang ng kanyang yabang. Para makilala naman siya. Ang tunay ng mananampalataya ay wala nang kayabangan. Kundi pawang ang kanyang ginagawa ay ang Diyos ay napakadakila at nagbigay ng linaw. Dinalam niya ang bawat tao. Mabigyan niya ng tagumpay ang bawat tao. At galinawa ang kakambugan na yan sa ating daraan. Kung ano man kayo ng ating narating ay dahil doon sa Diyos na napakadakila. Kung ano man pa ang mga mararating nating mas malaki pagtagumpay, ay huwag kami nagutang may Diyos na napakadakila at may taong hindi karapat-dapat tumanggap sa mga bagay na ito na gagawin sa Diyos. Masumpungan nawa tayo ng ibang tao, higit sa lahat ang mga hindi ligtas na tao. Mga ligtas na tao, masumpungan nawa nila tayo. Na minsan ay dinala ng Diyos, pinagdarooban ng napakabuting karangalan. Kadakilaan. Ito ay dahil sa binigyan tayo ng Diyos ng responsibilidad. Ay masumpungan nawa ng mga tao, mapapakinabangan nawa ito ng mga tao, katulad doon sa Hebrew chapter 2, verse 6. Ang sinasabi mo si Jesus, na isang tao, na pinagkalooban ng Diyos, kakambal po niyan. Pagka binasa yung chapter 2, verse 6, si Jesus yan. Nandun sa awit. At si Jesus, na tao, na nililap ng Diyos, na susunod ng mga taon sa 1,000 taon ay magaganap ng tunay ito. Siya yung tao natatapos doon sa hindi natapos ng mga tao. Dahil gagawin niya ito ng buong puso, buong pananampalataya at kabanalan. Ang bahaging ito ng kasulatan sa awit chapter 8. At ito'y nagdulot ng maraming kaligtasan sa mga Hudyo at sa mga hindi. Ang pananabutang nawang ito, yung pagdalaw nawa ng Diyos sa tao, ay maging sanhi ng kaligtasan ng marami. Ipinagkaloob ito ng Diyos hindi lamang sa pangmaterial at financial na bagay, kundi unang-una, ayon yung sa Hebrew chapter 2, verse 6, kaligtasan ito ng maraming tao. Huwag natin kalilimutan ang kadakilaan ng Diyos at ang tao hindi karapat-dapat para mailayo natin ang ating sarili sa kahambugan. Kundi magpatuloy tayo. Ibabaan natin ang ating sarili. May Diyos na nakatingin, may Diyos na nagbibigay ng katagumpayan sa mga patuloy na nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Amen? Galit ang Diyos sa mga taong mayayabang. Pinaniniwalaan ko ito. Dahil sila sabi niyo noon, ibababa ang Diyos ang mga hambog kita. Kaya makikita niyo yung mga nandoon noon ng mga tao na kinikilala noon, sila ngayon ay nasa baba. Wala na silang nagagawa.
Yung mga taong nasa baba noon, nakikita niyo sila ngayon ang nasa taas. Yung sinasabi natin walang kapag-asang tao ang mga itong hindi nakapag-aral. Ako nakapag-aral. Marami kong ari-arian. Uubusin lahat ng Diyos ang ari-arian na yan. At gagawin niya yung natapos ay walang silbi para patunayan ng Diyos na galit ang Diyos sa mga mayayabang. Makikita niyo yung katulong lamang noon, siya ngayon ay nasa taas. Yung basahan lamang noon, siya ngayon ang nasa taas. Yung amo niya noon, siya ngayon ang nasa baba, walang nagagawa. Dahil ganyan ang Diyos. Ipinapakita lamang ng Diyos na Kanya ang mga desisyon. Ipinapakita dito ng awit dahil ang Diyos ay napakadakila. Amen? Let us pray. Sa iyo po, O Diyos, ang kadakilaan dahil ito naman po ang sinasabi ng mananakasulatan. Pinikilala po namin yan. At ayon po sa awit, sa mga bahagi pa ng kasulatan, wala kaming dapat ipagmeba. Kami po lingkod mo at gagawin po namin ang aming panangagutan bilang isang lingkod. Hindi lamang po sa kaligtasan ng iba, kundi sa mga financial at material na bagay ay may pakita po namin ang aming pagiging isang lingkod. Pinagkatiwalaan mo ng mga bagay na ito dito sa diging bawat isa, gagawin po namin ito. Tulungan mong maging mapagpakumbaba ang aming Diyos. Huwag magmayabang sapagkat ikaw ang Diyos ang nagbigay ng mga bagay na nasa amin. Pinasalamatan ka namin ng Diyos sapagkat napakarilan mo sa buong daigdig. Ito po ang aming pag-asa na harapin ang mga araw. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoon Jesus.